Bago sumagot si Ricardo, isang talam na mabilis na tumawid sa kanyang lalamunan. Malamig na sinabi ni Adrian, gumawa ka ng isang pangunahing pagkakamali, at ngayon itinatama ko ito. Hindi inaasahan ni Ellison na sila ay walang awa laban sa kanilang sariling mga tao. Sa sandaling iyon, ang titig ni Adrian na naayos kay Ellison. Nakikita ito, hindi na itinago ni Ellison ang kanyang mga hangarin, nakangiti, tila natapos na ang larong ito na naglalaro. Kasabay nito, narinig ni Rurin ang kaguluhan mula sa malayo at naramdaman ang isang bakas ng mahika. Alam niya na ang mga bagay pagkatapos, lumapit ang panganib. Natagpuan ni Sydney si Rurin at nanunuya, ang aking hola ay may hawak na isang itim na dragon. Samantala, nagulat si Rurin, na nakilala ang Red Dragon Sydney dito, ay higit na nagulat na hindi niya naramdaman ang kanyang presensya. Sa sandaling iyon, tiningnan siya ni Sydney at dahan-dahang sinabi, kahit na hindi mo alam kung sino ako, pamilyar ako sa iyong mga gawain sa Rurin, anak na babae ni Varen. Ito ay nag-iwan kay Rurin, alam mo ang pangalan ng aking ina. Inihayag ni Sydney ang isang nakangiting ngiti at pinakawala ng isang chilling laugh, alam ko hindi lamang ang kanyang pangalan ngunit tandaan din noong siya ay huminga ng kanyang huling hininga. Gusto mo bang marinig tungkol dito? Naririnig ang aura ni Rurin na ito ay nagdilim, salamat sa kabutihan na si Ellison ay hindi dito. Susubukan niyang kumbansihin ako na bigyan ka ng isang tulad ng isang pagkakataon. Ang dragon energy ay sumabog mula sa kanyang katawan. Habang natapos ang kanyang mga salita, ang buong bakal ay agad na natunaw. Si Rurin ay muling pinilit na ipalagay ang kanyang form ng dragon, na hindi niya gaanong nais gamitin. Sa sandaling iyon, si Sydney, na malayo sa pagpanikang, sneered, tingnan natin kung gaano kalaki ang anak ni Varen. Ngayon lamang, sa ilalim ng patuloy na panunuya ni Sydney, sinimulan ni Rurin na magtipon ng enerhiya sa kanyang bibig at naglunsad ng isang mabangis na pag-atake ng dragon. Ang putok ng hininga ni Dragon ay nag-iwan ng isang malaking butas sa lupa, nakamamanghang sa kalapit na mga sundalo. Hindi pa nila nakita ang gayong kakilakilabot na eksena at mabilis na tumakas. Naghahanap si Rurin para sa Sydney, kapag tumingala siya, napansin niya ang isang pulang glow. Sa isang instant, maraming mga pulang dragon na hininga ang sumabog sa kanya. Ang Red Dragon Sydney ay nagpatuloy sa pag-uudyok, dapat ay nanatili ka sa Great City, naglalaro ng bahay kasama ang taong iyon na nagdala sa iyo rito. Pakinggan ang Rurin na ito ay lumago kahit na angry. Susunod, ang labanan sa pagitan ng dalawang dragon ay opisyal na nagsimula. Samantala ang isang silid ng paglilinang, si Adrian, na pinapanood ang mga materyales na sinusunog, ay hindi nagmamalasakit, sa halip ay malamig na sinabi, "Perpekto, tinutulungan mo akong sirain ang katibayan." Ngunit paano pinapayagan ni Ellison ang kanyang mga plano? Malamig niyang napanood, handa na nagawin ang kanyang mga susunod na hakbang. Si Ellison ay casual na nagsumite ng isang spell ng yelo upang mapatay. Sa gayon, nagkunwari siyang tanungin kung bakit nandoon si Ellison, sinusubukan na makagambala sa kanya, at kumuha ng pagkakataon na maglunsad ng isang pag-atake ng snake. Gayunpaman, ang pag-atake ay walang pinsala kay Ellison. Tila ang iyong mahika ay talagang nakakatakot, malamig na sinabi ni Adrian. Hindi inaasahan ni Ellison na maging isang first level na kabalyero si Adrian. Siya ay casual na sinabi, kaya, nagmula ka sa palasyo, hindi ba? Ito ay nagdulot ng isang pagkabigla kay Adrian, na hindi inaasahan na hulaan ni Ellison ang kanyang pinagmulan mula lamang sa isang casual na welga. Ito ay nagparamdam sa kanya na ang sitwasyon ay lalong komplikado at nadama din na mapanganib ito. Pagkatapos ay ginamit ni Adrian ang isang mas malakas na pamamaraan ng espada at mabilis na inatake. Inihayag ni Ellison ang kanyang daliri na sinusubukan na higpitan ang mga paggalaw ni Adrian, ngunit si Adrian ay maligaya na dodged ang kanyang mahiwagang pag-atake, dahil nakikita niya sa pamamagitan ng daloy ng mahika. Sa isang iglap lamang, si Adrian ay nagsara sa Ellison na may ganitong bilis na si Ellison ay pansamantalang natigilan. Ngunit sa kabutihang palad, mabilis na yumapekto si Ellison at agad na nag-deploy ng isang nagtatanggol na spell. Maliwanag na napansin ni Adrian na hindi gagamitin ni Ellison ang isang malaking pag-atake ng magic dahil kailangan niyang mapanatili ang katibayan sa pinangyarihan. Nagbigay ito ng pagkakataon na hampasin si Adrian.
Hindi mabilang na mga flashes ng espada na mabilis na napapalibutan si Ellison, napagtanto niya na ito ay lampas sa saklaw ng isang unang antas ng kabalyero, ang swordsmanship ni Adrian ay katangi-tangi. Tila pag-atake mula sa lahat ng mga direksyon, ngunit ang lahat ng pinsala ay puro sa isang punto ang pinakamahusay na diskarte para sa pagpatay sa isang mage. Sa buong lakas ng espada ni Adrian, ang kalasag ni Ellison ay agad na tinusok. Gayunpaman, sa kabila nito, ang pag-atake ni Adrian ay nabigo pa rin na magdulot ng malaking pinsala kay Ellison. Si Ellison, na nakikita ang kanyang sarili na hindi nasugatan, ay hindi makakatulong ngunit ngumiti. Iyon ay talagang isang malakas na paglipat. Logically, ito ay ang tamang bagay na gawin, ngunit hindi mo napansin ang lakas ng iyong kalaban. Nang makita si Ellison na ganap na hindi nasugatan, hindi makapaniwala si Adrian, na hindi kailanman nakatagpo ng isang tao na makatiis sa kanyang pag-atake. Gayunpaman, bago magreaksyon si Adrian, lumitaw na si Ellison sa harap niya. Sinamahan ng pagpapakawala ng malakas na mahika mula kay Ellison, si Adrian ay mahigpit na kumatok pabalik ng ilang metro. Ngunit mabilis na tumayo muli si Adrian, na naging sanhi ng pagsimangot ng bahagya si Ellison, dahil ang katawan ni Adrian ay tila na bago upang mapaglabanan ang napakalakas na pag-atake. Samantala, sa restaurant, dumating lang si Darian. Noon lang, nakilala na ni Ginang Verna ang prinsipe, siya ay nagsabi sa sorpresa, narito ka ba dahil sa pag-iibigan ng Dedran? Ang prinsipe ay gestured para sa kanya na hindi mabalisa at sinabi ng gaanong, alam ko na, lahat ito ay dahil sa mga aksyon ni Dedran. Sa sandaling iyon, natagpuan ni Darian ang prinsipe, at tinanong ng prinsipe ang tungkol sa pagsisiyasat ni Dedran. Si Darian ay umiling-iling ng walang magawa, mula sa simula hanggang sa matapos, hindi niya sinabi ang isang kumpletong pangungusap. Tila na ang insidente ng Kastilyo ay tumama sa kanya ng husto. Noon lang, biglang tinanong ng prinsipe si Darian na seryoso, kung ikaw at Ellison ay nakipaglaban sa isang labanan, sino ang mananalo? Ang tanong na ito ay nagulat sa parehong Medrine at Darian. Ang iyong kataas-taasan, ano ang ibig mong sabihin? Tanong nila, nakakagulat. Ngumiti ang prinsipe at gestured para sa kanila na magmadali, seryoso ako. Sagutin mo ako. Ang pakikinig nito, sinagot ni Darian ng seryoso, kahit na isang seryosong tanong, medyo tanga ito. Kahit na si Medrine at ako ay sumali sa puwersa, hindi tayo makakaya laban kay Ellison. Ang pakikinig nito, napagtanto ng prinsipe na ang lakas ni Ellison ay lumampas sa kanyang mga inaasahan. Samantala, biglang naisip ni Darian ang isang tao, na nagsasabing, gayunpaman, maaaring mayroong isang tao na maaaring tumagal ng ilang higit pang mga pag-ikot laban kay Ellison. Siya ay isang master sword na muling tukuyin ang swordsmanship ng unang pagkakasunod-sunod ng mga kabalyero, si Commander Adrian Pierce. Hindi pa ako nakakita ng isang swordsman na may talento tulad niya. Siya ang dahilan kung bakit ako pa rin isang Vice Commander. Ang prince ay nagbuntong hininga ng walang magawa, tulad ng narinig din niya ang taong ito, ngunit iyon ay kapag siya ay nag-aaral sa ibang bansa. Hindi ba siya nawala sa pagsisimula ng Great War? Sa sandaling iyon, nagtanong si Adrian tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Ellison, at nang malaman niya ang pangalan ni Ellison, tila alam ni Adrian ang tungkol kay Ellison, malamig na tumatawa, kaya, ikaw ay deserter na iyon. Hindi inaasahan ni Ellison na malaman niya ang pamagat na ito, na naging mas nakaka-curious sa kanya tungkol sa pagkakakilanlan ni Adrian. Gayunpaman, malinaw naman na hindi nais ni Adrian na manatili dito ng mahaba at biglang nagswam ng dalawang energies ng espada sa kisame, sinusubukan na lumikha ng kaguluhan. Alam niya na ang laboratorio at ang mga alipin ay makagambala kay Ellison. Kung nakilala ko ang isang katulad mo kanina, marahil ang aking mga pagpipilian ay magkakaiba, mahinang sabi ni Adrian, pagkatapos ay nawala sa kaguluhan. Samantala, ang apoy ay fuming din sa yungib. Natapos ang labanan sa pagitan ni Rurin at Sydney, kasama ang pulang dragon na sumulpot sa lupa. Malamig na tinanong ni Rurin, sabihin mo sa akin, paano mo malalaman ang aking ina? Gayunpaman, si Sydney ay masungit pa rin, nanunuya. Alam ko ang lahat ng mga lihim ng iyong ina. Kasama na kung paano niya nilikha ang essence crystal, ay nabilanggo, at namatay doon. Bago magpatuloy si Sydney,
natapos ni Rurin ang kanyang buhay sa isang welga, malamig na nagsasabi, kung ang lihim ay tumagas, maaari ko lamang patayin ang lahat na nakakaalam. Sa tulong ni Ellison, ang mga nasa ilalim ng kontrol ay mabilis na muling nabigyan ng malay. Agad silang nagpapasalamat sa tulong ni Ellison. Noon lang, nakakita sila ng isang bangkay sa malapit. Nang makita nila ng malinaw ang bangkay, sumulong ang galit dahil ang katawan ay kay Ricardo. Agad silang lumakad sa bangkay. Napansin ito ni Ellison at nagpakita rin ng pag-unawa, dahil nakagawa si Ricardo ng maraming masasamang kilos, at naramdaman pa rin niya ang pagtapak sa kanya ng ilang beses. Samantala, itinulak ni Irementium ang isang pintuan, na nahahanap na ang mga alipin na ipinadala ni Ricardo kanina ay nakahiga pa rin doon. Sa kabilang panig, binuksan ni Rurin ang pintuan ng hola, ngunit ang mga alipin sa loob ay lumilitaw na nalilito. Mabilis na napagtanto ni Rurin na nasa ilalim sila ng kontrol. Noon lang, dumating si Ellison, tumingin siya sa paligid, napansin ang bangkay ng pulang dragon sa lupa. Pagkatapos ay isinalaysay ni Rurin ang mga kaganapan kay Ellison. Ipinagbigay alam ni Rurin kay Ellison na ang ilang mga pulang dragon ay alam na ang kanyang ina ay dating lumikha ng isang kakanyahan na kristal, at ang katotohanan na hinihigop din niya iyon. Napagtanto ni Ellison na ang bagay ng kakanyahan ay nagiging komplikado, ngunit sa ngayon, ang pag-iibigan ng Dedran ay tila nalutas. Tinanong ni Rurin si Ellison kung ano ang gagawin sa mga alipin. Nag-brainwash sila at hindi magiging reaksyon sa sinuman maliban sa mga kinikilala nila bilang kanilang mga Panginoon. Inihanda na si Ellison sa isang plano. Di nagtagal, lumitaw si Irementium sa harap nila, at ipinangako ni Ellison na ibabalik niya siya kung nakumpleto niya ang gawaing ito. Ang Irementium ay nagsumite ng isang spell, at ang mga alipin na walang listahan na gumala sa lalong madaling panahon ay muling nabawi ang kanilang kamalayan. Lahat ay nagpapasaya habang ipinagdiriwang nila ang kanilang kalayaan. Sa sandaling iyon, tumawag si Ellison sa lahat. Naghanda na siya ng pagkain para sa kanila, unang beses na nakita ni Rurin na itanong ito kung ano ito. Ito ang mga ramen ng tasa, binili ko sila mula sa ibang mundo. Idagdag lamang ang tamang dami ng mainit na tubig, takpan ito, at maghintay ng 3 minuto. Maingat na sinubukan ng mga alipin ang isang kagat, at sa lalong madaling panahon sapat, bumagsak sila kahit na ang sopas hanggang sa huling pagbagsak. Nang makita ito, hindi maiwasang sumali si Rurin sa noodle feast. Matapos ang lahat, tahimik na naiwan si Irementium. Sa sandaling iyon, nahulog siya sa malalim na pagmumuni-muni tungkol sa kanyang mga kasanayang medikal. Sa loob ng lahi ng dragon, kahit gaano kahirap ang sinubukan niya, walang awa siyang pinaglaruan, dahil lamang sa wala siyang gwapong mukha. Lahat ay tinanggal ang kanyang mga kasanayang medikal. Ngunit pagkatapos ng mga kamakailang mga kaganapan na ito, unti-unting naintindihan niya na ang kanyang mga kasanayang medikal ay makakatulong sa maraming tao at lubos silang nagpapasalamat sa kanyang mga kasanayan. Sa makatuwid, nagpasya siyang muling suriin ang kanyang sarili at hindi sayangin ang kanyang mga kakayahan. Dumating ang gabi, ligtas na bumalik sina Ellison at Rurin sa restaurant. Hindi inaasahan ni Ellison na maging bihasa sa gamot si Irementium, kahit napagalingin ang babaeng iyon mula sa huling oras. Sa sandaling iyon, tila naalala ni Rurin ang tungkol sa nangyari sa oras na iyon at tinanong, kaya, handa ka bang bayaran ang presyo? Naririnig ito, nagulat si Ellison. Sa susunod na instant, si Rurin ay nakulong kay Ellison. Akala ni Ellison ay malapit nang magturo sa kanya si Rurin, ngunit hindi ito tulad ng inaasahan niya. Humakbang si Rurin at simpleng niyakap siya, na siyang anyong ng parusa para kay Ellison. Si Ellison, nakangiting, tiniyak na ang mga nasabing insidente ay hindi na mangyayari muli, ngunit hindi niya iniisip kung ang mga parusahan ay naganap ng ilang beses. Noon lang, biglang naalala ni Ellison na tila nakitungo si Rurin sa katawan ng Red Dragon, itinanggi ito ni Rurin, nakakagulat na si Ellison. Akala ni Rurin ay inalagaan na ni Ellison. Nangangahulugan iyon na nawala ang katawan ng pulang dragon. Ito ay lumiliko lamang ito ng isang clone ng Sydney, na may kalahati lamang ng kanyang aktwal na lakas. Pagkatapos, isang lalaki ang lumitaw sa likuran ng Sydney, ang mismong isa na dumulas mula sa pagkakahawak ni Ellison kanina Adrian. Nang marinig ni Sydney na pinupuri ni Adrian si Ellison, hindi siya nagulat. Alam na ang pagkakakilanlan ni Ellison ay hindi karaniwan.
Kinabukasan, ang prinsipe ay nagkaroon ng deviant na pagwala sa pamamagitan ng Dedran City, na hinahanap ang sitwasyon doon na mas matindi kaysa sa inaasahan. Hindi lamang mayroong paggawa ng lason, kundi pati na rin ang paggamit ng madilim na mahika para sa control sa isip. Gayunpaman, madaling malutas ni Ellison ang lahat ng mga isyong ito. Ipinahayag ng prinsipe ang kanyang malalim na pasasalamat. Gayunpaman, kung ano ang hindi inaasahan ng prinsipe ay ang paglahok ng lahi ng dragon. Binalaan siya ni Ellison laban sa pag-uudyok sa mga gawain sa dragon nang hindi nauunawaan ang sitwasyon. Tumango ang prinsipe dahil tiyak na ayaw niyang mamatay bata. Nagtataka rin si Ellison kung kanino ang hihirangin ng prinsipe na sakupin si Dedran. Susunod, hinayla ng prinsipe ang isang scroll at ibinigay ang mga order sa kanya. Sa pagbabasa nito, si Ellison ay hindi mapaniniwalaan sa pag-aayos ng prinsipe. Ang eksena ay lumipat sa prinsipe na dumating sa Earl ng Drake's estate. Hindi alam ang sitwasyon, naisip ni Raiden na nandoon sila upang arestuhin si Verna, naiwan ng prinsipe na natigilan dahil hindi iyon ang kanilang layunin. Nang makita ni Raiden ang mga nilalaman ng dokumento, nagulat siya. Si Raiden ay mahusay na gumanap sa panahong ito na napansin ng prinsipe. Sa makatuwid, nagpasya siyang pagsamahin ang Drake at Dedran, na hinirang si Raiden bilang bagong Panginoon. Hindi makapaniwala si Ginang Verna sa naririnig niya. Kapag naisip ng prinsipe na maligaya na tatanggapin ni Raiden, hindi niya inaasahang tinanggihan ang alok. Ang prinsipe ay pansamantalang dumbfounded, hindi maintindihan kung bakit tatanggihan ni Raiden kung ano ang pinangarap ng marami. Bagaman ayaw ni Raiden na mga siwa, maaari siyang magrekomenda ng isang angkop na kandidato. Samantala, ang Sunset, at Prince Leon at Deviant ay nasiyahan na nag-iiwan ng Drake City. Bumalik sa pag-aari ng Drake, tinawag si Dairan sa silid ng kanyang ama at nalaman din ang pagsasama ng Drake, kasama ang kanyang ama bilang bagong Panginoon. Gayunpaman, may iba pang mga plano si Raiden, na napansin na ang kanyang anak ay 17, at pagkatapos ay nagtanong kung mayroon siyang anumang mga romantikong interes. Sa sandaling iyon, nagulat si Dairan, hindi inaasahan na ang kanyang ama ay magpapatuloy sa pag-aasawa sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ang mas nakakagulat na balita ay sumunod dahil nais ni Raiden na pamahalaan ang Dedran City. Bagaman naging comatose si Raiden sa oras na ito, malinaw ang kanyang kamalayan. Kaya, naniniwala siya na si Dairan ay maaaring epektibong pamahalaan ng Dedran City. Nakakakita ng gayong tiwala mula sa kanyang ama, si Dairan ay napakasaya at nalutas na pamahalaan ng maayos ang Dedran City. Pagkaraan ng ilang araw, nagpunta si Dairan upang siyasatin ang Dedran City. Hindi niya inaasahan na makahanap ng kapaligiran kaya nakakakilabot, at nagtaka din siya, saan napunta ang koponan ng militar. Nang pumasok siya sa silid ng koponan ng militar, natagpuan niya ang mga ito sa pagsusugal at pag-inom, ganap na hindi disiplinado. Nang makita ito, nagulat si Dairan, at pagkatapos ay naramdaman niyang hamina ang kanyang mga tuhod habang siya ay nahulog. Ano sa mundo ang dapat kong gawin? Saan pa ako magsisimula? Samantala sa restaurant, nagluluto si Lint habang sinusuri ni Ellison at Rory ng ulam na inihanda niya. Si Ellison ay empress sa pamamagitan ng kanyang mga kasanayan sa pagluluto. Habang sinabi ni Rory na maaari rin niyang lutuin ito ng maayos, na agad na hindi samasang-ayon si Ellison. Natutuwa si Ginang Rain sa kanyang pagkain tulad ng dati kapag naalala niya na si Dairan ay nagpunta sa Dedran City. Alam din ito ni Mr. Noel at ipinagmamalaki ni Dairan na gumawa ng isang pangalan para sa kanyang sarili. Noon lang, nakabukas ang mga pintuan ng restaurant at mayroong Dairan na mukhang sobrang pagod na pag-order ng isang hamburger. Pagkatapos ay sumisid siya sa kanyang mukha kina Mr. Noel at Mrs. Rain table na ginawa silang hindi nagsasalita. Tinanong ni Ellison kay Rurin kung sino ang nag-utos sa hamburger at Rurin na nakakita kung ano ang nangyari ay sumagot na ito ay isang bangkay na nag-order. Kapag handa na ang pagkain, agad itong hinawakan ni Dairan at sinimulang maligaya ito. Nakikita ang lahat ng ito ay nag-aalala tungkol sa kanya. Nabigla si Dairan na napansin nila ito kaagad. Pagkatapos ay sinimulan niya ang pagninilay kung sasabihin ito o hindi. Hindi ko mapigilan ang pag-asa sa master tuwing may problema. Hindi ko ito patuloy na gawin ito magpakailanman. Nang makita ito, nag-aalala si Ellison,
nagtanong kung maaari ba siyang maging anumang tulong. Naririnig ito, pinilit ni Dairan ang isang ngiti at naisip, hindi, ayos lang ako. Huminto lang ako dahil gusto ko ang pagkain dito. Ngunit ang kanyang tugon ay kabaligtaran, oo, namamatay na ako. Mangyaring tulungan mo ako.